I am recording the messages because many brothers and sisters are asking me nga asa na daw ang mensahe nga wala dili agad kidapawan, and so I am trying to our church are trying to be a blessing to them, so we will be recording our messages that more and more brothers and sisters could listen to the messages of God's word. But well, anyway, so I'm sorry for that technical problems. Gamay kay nga technical. But I would like to ask everybody, if you have your Bibles with you, to please open your Bibles with me in the book of 2 Samuel. 2 Samuel, mga kaigsunan, and open your Bibles with me there. 2 Samuel chapter 19, and we will be reading verses 31 down to verse 40. Please rise to give reverence to the reading of God's Word. Manindog ta. And kinsay nakaila sa inyo hadiri a Bible character named Barzillai? Nay nakaila kang Barzillai? So si Barzillai katong mamaligay tuba do sa kuan. So now, Barzillai is a Bible character, contemporary of David. Mas magulang siya kang David, mga kaigsunan. So I will be talking about unfamiliar Bible character tonight. But na siya gwapo kayo nga example sa ato karon, mga kaigsunan. So I hope that you would really read your Bible and we will be familiar with more people in the Bible. Si Barzillai. So 2 Samuel chapter 19 verse 31, the Bible says, "And Barzillai the Gileadite came down from Rogelim and went over Jordan with the king to conduct him over Jordan." To conduct him meaning ihatod sila. Ipatabok na siya. Si King David tabok sa Jordan. So, from the other side of the river, ipatabok na sila spikas kay ipapauli na si King David, mga kaigsunan, and Barzillai was one of the people nga nihatod sa iyaha. Verse 32. "Now Barzillai was a very aged man, even 80 years old." 80 is 20, so 4 20s is 80. "And he had provided the king of sustenance while he lay at Mahanaim, for he was a very great man. And the king said unto Barzillai, Come thou over with me, and I will feed thee with me in Jerusalem. And Barzillai said unto the king, How long have I to live, that I should go up with the king unto Jerusalem? I am this day 80 years old, and can I discern between good and evil? Can thy servant taste and what I eat or what I drink? Can I hear any more the voice of singing men and singing women? Wherefore then should thy servant be yet a burden unto my lord the king? Thy servant will go a little way over Jordan with the king. And why should the king recompense it me with such a reward? Let thy servant, I pray thee, turn back again, that I may die in mine own city, and be buried by the grave of my father and of my mother. But behold thy servant, Chimham, let him go over with my lord the king, and do to him what shall seem good unto thee. And the king answered, Chimham shall go over with me, and I will do to him that which shall seem good unto thee. And whatsoever thou shalt require of me, that will I do for thee. And all the people went over Jordan, and when the king was come over, the king kissed Barzillai and blessed him, and he returned unto his own place," meaning to his own family, to his own home. "Then the king went on to Gilgal, and Chimham went on with him, and all the people of Judah conducted the king, and also half the people of Israel." Let's pray. Father God, thank you, Lord, for the life of Barzillai, which will become our example tonight. I pray that you would give wisdom to your servant, Lord, that I could
teach these things to them in a bold way, and in a manner, Lord, that nga masabtan nila Ginoo. Let the power of the Spirit guide us tonight. Tagaid kaalam ang imong ubos nga alagad Ginoo, kay nakabalo ka, Lord. Wa gyud tawoy mahimo ang imong alagad kung wala ikaw. Ginong Dios, if there is any blessing that I can share to your people, I acknowledge and recognize nga gikan sa imo amahan. And if there is any mistake that I could preach, Lord, I could tell these people, it's all mine. And I am accountable, Lord. And I pray, Ginong Dios, na make this message a blessing, Lord, because I recognize that the biggest hindrance is me, myself. So forgive me, Ginong Dios. But Lord, to the power of the Spirit, ihatag ang wisdom, Ginoo, that your word will be taught to these people, Lord, nga mahimong blessing. Salamat sa imong kaayo. Thank you, Lord, for answering our prayers in a very special way. In Jesus' name, among gipangayo ang tanan. Amen and amen. Palihog, manglingkod kitang tanan. Mga kaigsunan, I would like to entitle the message this evening, Prioritizing What Truly Matters. Prioritizing what truly matters. So, niyambak na ang 6. So, prioritizing what truly matters. Unsa gyud ang pinaka mahinungdanon? Unsa gyud ang pinaka importante in the hierarchy of priorities? Ang katugyong pinaka truly matters, ang ato yung tagaan og more time, more effort sa ato nga mga kinabuhi. And that is what Barzillai showed us tonight. Mga kaigsunan, in this kind of world nga atong gipuy-an karon, sayon ra kaayo nga kita matempt to pursue those things nga mahimong musikat kita. To pursue those things that in the eyes of men of this world, you will become great if you will have those things. Kato bitong mga butang bitong mahimong mo trending sa social media. Kato bitong mga butang mahimo kang sikat at ubangan sa mga tao. Mao na kung unsa ang moves sa mga tao karon, ay mao na ginasunod. Sa to, ma'am? Ana ma'am? So, mo na ang ginasunod sa mga tao karon. Why? Because we hunger sa recognition sa kadaghanan sa mga katawhan. We wanted to be approved. We wanted nga ang paglantaw sa mga tao sa ato is nakasabay ta kung unsa ang uso. Nahimong dako ta og malampuson ta. We wanted to create a legacy nga lantawon sa mga tao nga si kuan gyud ni. Siya gyud ni. But mga kaigsunan, the question is, does it really matter sa imong ginabuhi? Mao ba gyud na ang pinakamahinungdanon? Mao ba gyud na ang pinaka-importante? And if you live in this world only to please men, you waste your time. You're wasting your time. Nganuman, the people of this world is always looking for something shinier. Mas sinaw. Kung maabot itong mas sinaw, ilan ang itsapwera katong ilang ipangandoy sa una. Di ba? Sa itong mga iPhone god niya, iPhone, na ba iPhone 1? Kaya may iPhone 13. Ha? So, iPhone 10, 11, 12, hangtod nga na katong mga wala na. Nga naman, when shinier will come, ilan nang ipangpadaplin ng mga walay. But at that time, ilan nang ipangandoy, and they put in their mind, kung maangkon lang na ako ni okay na gyud kaayo. Pag nana sa imuhang kamot, okay, malipay ka and you are proud of it. But when something new will come, anak ka nga, daan naman ni, na nabuylain ba? And even, there are people nga ibundak nilag tuyo para maguba, para paitag bago. So it's very, very something atong makita, mga kaigsuunan nga dili maayo. So atong makitaan, what really matters tonight. In our text, we found a man who chose to prioritize what truly matters over what will make a man great in his time. Now, kinsa man ni si Barzillai, mga kaigsunan?
In 2 Samuel chapter 17, verse 27 to 29, we first meet this man, Barzillai. Yan na ako basahon, but you can read it with you. Once, si King David, ang iyang kaugalingong anak ni Rebildi sa iyaha, si Absalom. Si Absalom, mga kaigsunan, miribildi kang King David, gisulong niya ang gitawag palasyo, but before that, iya sang gikuha ang loob sa mga tao. Pag naay mo, adto kang King David, kay para magpatambag, nagbutang og table si Absalom, ngayon kaugalingon, ingon siya, kung namoy tuyo kang sa hari, sa ako mo paingon. And si gitawag nga Absalom, iyang gipaningkamutan nga mailog niya ang kasing-kasing sa mga katawhan. Nga dili na mo salig sa iyang kaugalingong amahan. And he was successful. Ang mga tao, mas naglantaw na kang gitawag nga Absalom. Si Absalom nag-judge sa atua. Si Absalom ang nitabang sa atua. Si Absalom ang maduulan. And the time is ripe nga nag-rebuild din na siya. And I don't have time to go to the background nga nung nag-rebuild din siya. And aganta mong idea, si gitawag nga Absalom nahimong exile kay gi-rape sa iyang kaugalingong igsuon, iyang half-brother ang iyang whole sister. Gi-rape. And iyang gipatay ang iyang kaugalingong igsuon. Gi-exile siya ni David, nakabalik siya dito sa lugar. So that is the background. There is something family problem si David, mga kaigsuon, at that time. Pagbalik niya, nagplano siya nga iyang ilugon ang kingdom. Pagbalik niya sa kingdom, iya yung nailog ang kasing-kasing sa mga tao. Napahawa niya iyang kaugalingong amahan, ug ang iyang amahan, mga kaigsuonan, nagtago-tago sa lahi nga mga lugar. Nga naman, kaya kay niya kulatahon si Absalom, kaya kay niya patyon because David was a mighty man of war, pero di niya kaya suklan niyang kaugalingong anak. Mas gipili na lang niyang musibat kaysa patyon niyang kaugalingong anak. Sibat-sibat taon si David. And in our text, one of the people who supported David, nagpakaon sa iyaha, nagsustain sa iyaha, naghatag sa iyang adlaw-adlaw nga panginahanglanon is si Barzillai. And we know si Barzillai mo nitong text karon. And sa atong text, mga kaigsunan, in 2 Samuel chapter 19, 31 to 40, anang panahon na nawala na, namatay na si Absalom. And si David, he is already on his way going back to Gilgal, to the kingdom. And ato makita, mga kaigsuonan, nga ihatod na sila. Unya, nakita ni David si Barzillai, grabe yang tabang sa kuha, nahimo kay siyang blessing sa kuha. This man is a very loyal, kind man to me. Manibalos ko kang gitawag nga Barzillai. Kung unsa ang iyang kaayo nga gihatag sa kuha, I will return it for how many folds? So munang plano ni David. Iyang baslan og kaayo si Barzillai, mga kaigsuonan. And then ingon si gitawag nga David kang Barzillai, Barzillai, uli ka, pagtabok na to diha sa Jordan, uban ka na nako. Ako na'y magpakaon nimo, ako na'y mag-atiman nimo, himuon ka nga great kaayo didto. Kauban ta didto sa kingdom. Anas Barzillai nga hari, tiguang naman ko. 80 years old na ko hari. Di na kay nako malasahan ang lami nga mga pagkaon. Di na kay nako madungog ang tingog sa mga mag-aawit. Di na kay nako ma-enjoy ang pagiging great didto hari. Kaya lang akong anak dala didto hari. Sana lang ang imong kauban. Kaya ako muuli ko sa akong kaugalingong panimalay. I will spend my remaining life there. I will support my community. And I will die and be buried in my own home. Ano man, mga kaigsoon, kita nimo. Kung si Barzillai nisugot pa na siya, mo yun akong chance sa end sa kong kinabuhi, mahimo kong great man. Sainan ka, mamatay ko nga katapad na kong hari. And I will end my life here, ibabaw sa kalibutan, being a great man. And I will be remembered na tao nga nagsuporta sa hari, nga gi-honor sa hari. Wow, what a great privilege. Pero hunahuna ni Barzillai, privilege kay sa ako pero unsa man ang mas importante sa ako karon.
Mas importante kang Barzillai to go home to his family and spend the rest of his life sa iyahang pamilya, mga kaigsunan. That's the story in a nutshell ni Barzillai. Now, karon mga kaigsunan, what can we learn from him? That will be the things that we will be trying to look at karon nga kagabion. What can we learn from this man, Barzillai, mga kaigsuunan? Number 1, di na ako maglangan pa. What we can learn from Barzillai, number 1, don't forget to cultivate godly virtue. Don't forget to cultivate godly virtue. Sometimes mga pinangga nga mga kaigsuunan, ang ako gyung madunggan, pag magkaidaran ang tao, magkasaputon, magkamaldita. Unya, moanang mga batan noon, sagdai lang na siya kay idaran na manggod. Tama, mali. Diba, sometimes inanagid ang mahitabo mga kaigsuunan. And di po na tumalikayan, kaya nga naman. Pag magtaas, biya daw ang edad, daghan nagsakit, daghan nagbalatian. Kapoy na kayo makigmingle sa mga tao, di nakaganhag saba, di nakaganhag alingasa. And more likely, you will become irritable. Pero atong makitaan mga kaigsunan, let's be like Barzillai. Nga bisan pag 80 anyos na siya, gikultivate gihapon niya ang godly virtue sa iyahang kinabuhi. Ato makitaan mga kaigsunan, as we grow old by the grace of God, let us grow old nga naay grasya. Nga naay panalangin gihapon sa itong kinabuhi. Ato makitaan si Barzillai mga kaigsunan, he grow nga loyal. He was loyal to the king. Wasa niingon nga karon kay si Absalom na may hari, si King David kay nagsibat-sibat naman, didto na ko mo suporta kang gitawag nga Absalom. No. He remained faithful to the rightful king. And disupport siya sa hari mga kaigsunan, and he was very kind. Kind kay siya gisuportaan niya without anything. Iya yung gibuhat ang tanan to be a blessing kang gitawag nga King David. And ato makitaan mga kaigsunan, Barzillai was contented. Kontento siya kung unsa ang naa sa iya. Unsa ang blessing nga naangkon niya sa Ginoo. Nga naman, if Barzillai was not contented, unsa man niyang buhaton? Mabiya siya. He will be looking for greater pasture. You see? So mga kaigsunan, I am not saying dautan nga mangita kag greater pasture. Sometimes it is needful for you to support your family. Sometimes it is needful for you para to support and pursue your dreams. Dili sa dautan. But mga kaigsuunan, always put in your mind for what cost. If I will leave this for greater pasture, unsa man ang akong angay sakripisyo, unsa man ang akong angay biyaan. In the case of Barzillai mga kaigsuunan, ang iyang masakripisyo is the remaining time he can spend with his family. Kay kumuadto siya sa hari, makauban niya ang hari, siya ra may giimbitar sa hari, mabilin niya iyang pamilya didto sa ilaha. And he, I believe, is the leader of the family. Siya ang mugiyas iyang mga anak, siya ang mugiyas iyang pamilya, siya ang mag-lead sa iyang panimalay. And without him, maybe the home will be in chaos. Mas gipili ni Barzillai nga hari, okay man akong kahimtang din ha, but I am contented with my family. You see? And ato makitaan sa kasing-kasing ni Barzillai na ay gratitude. Mapinasalamaton siya. Mga kaigsunan, we must always learn to thank the Lord sa itong mga kinabuhi. Kay, I am telling the church, it is human to ask God something, but it is divine to say thank you. Nga naman, bisan pagkinsang tao, bisan pagkinsang tao mga kaigsunan, unbeliever, wa nagtuos Ginoo, pag magka-problema on sa iyang buhaton, magbatabang ginas Ginoo, Ginoo tabangi ko. You see? And ana ang gitawag nga there is an atheist by the name Richard Dawkins. Once he was challenged by he challenged
a pastor nga niingon tong giingnan niya nga your Christians are claiming to be believers, but many Christians cannot even memorize the first 4 Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. Dili makamemorize. Sumala pa ni Richard Dawkins. And then yana tong maong preacher. How about in atheism, sir? What is the 4 fundamental books? Is it the writings of Charles Darwin? So, yes, that's it. Can you name some of them? Ana tang atheist, oh my God, nakapanawag og Dios. You see, even atheists called God, oh my God. Kaya nga naman kalimot siya. So ato makitaan mga kaisanan, even unbelievers will call God sa diha nga nagka-problema siya. Pero mga kaigsunan, kinsa man sa ato kung magka-problema mo ingon Ginoo, salamat Lord. You always look for reason to say, thank you Lord. That's divine. You see? So mga pinangga, let us learn to thank the Lord. Unsa man ang nahitabo ingon pa sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks. You see? Pasalamat as Ginoo mga kay sa tanang butang, di lang kay sa mga maayong butang. We give thanks. Open your Bibles with me please in the book of Philippians chapter 4. Please. Philippians chapter 4 mga kaigsuonan. Tanawa ang contentment. Unsa dapat ang contentment sa tong kinabuhi? Verse 11 paingon sa verse 12, the Bible says, "Now that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be what? For whatsoever state." Sa unsa man nga estado sa akong kinabuhi, kinahanglan ko mahimong contented. I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Sa ato pa mga kaigsunan, the biblical contentment is not only when you are full, but the Bible also teach us that we must be contented even when we are hungry. Sa panahon nga gutom ta, sa panahon nga kulang, we must learn to be contented. That is the biblical contentment mga kaigsuonan. So atong makitaan, mga pinangga nga mga kaigsuonan, ayaw gid nato hikalimtan sa kanunay that when we are growing old, don't forget to cultivate godly virtue. Okay? Now mga kaigsuonan, number 2, di na ako maglangan. If we prioritize what truly matters sa atong mga kinabuhi, just like Barzillai, si Barzillai, he prioritized his family. Now, in our lives today, if we wanted to prioritize what really matters, number 2, we need to re-evaluate ourselves. We need to re-evaluate ourselves. You need to have a good talk to yourself. Istoryahan inyong kaugalingon. Kabalo ba mo, ang pag-istorya sa kaugalingon is biblical? Di lang kay naungoy-ungoy ang istorya sa kaugalingon. In the Bible, David is always talking to himself. Love the Lord, O my soul, David is saying. You see? So ato makita mga kaigsunan, we must have a self-reflection. Kabalo ka no? Every time nga naay bitaw birthday, sama ni ini sa birthday ni Brother Chris, when I am studying, I always have the feeling of urgency. And I am always telling the church, nga ayaw gid mo kalimot, every birthday is not +1. Do not focus sa nadugang sa imong edad. But look at this. Ingon pa sa Job chapter 14, verse 4 to 5, ang Ginoo nag-andam nag-utlanan nga di nakakalabang. Meaning, every one of us, kabalo na ang Ginoo kung kanus-a ka mahuman ibabaw sa kalibutan. Every time you celebrate a birthday,
ay pod kalimot nga wa lang kay nadungangan ang imong edad, nakulangan na pog isa ka tuig ang nabili nimo nga kinabuhi ibabaw sa kalibutan. And if you put that in your mind, mga kaigsunan, you will have wisdom. Mahimo kang magmanggialamon. You will not just focus sa kalipay nga, nag-enjoy ko karon kay birthday na ako. Nag-enjoy ko karon because of this. And we need to enjoy because God gave us the blessing to reach this age. But if you would put in your mind also nga nag-birthday ko, ang Ginoo nanamday utlanan nga gihatag sa ako nga di na ko kalapos. Kanidi ay nakulangan na po dahil 1 year ang akong kinabuhi nga nabilin. And, unsaon na ako ning nabilin? You see? So, how did you spend your life in the past years sa imong kinabuhi? Have a self-reflection, mga kaigsunan. And put this in your mind. Mahimo ba kang pareha kang Barzilay? Ang nakagwapo kang Barzilay, kay na siya'y ulian nga pamilya. Kaya niya mo ingon sa kang King David, gwapo kay mo puyo diha sa palasyo, King David, pero King David, I am contented in my home. Nganuman, kay in the first place, naa siya'y ulian. You see? He would rather choose home. Why? Kay nahimo siyang naka-build up og panimalay. Kabalo ka, pag-abot bitaw sa panahon, nga, kanabitong, imo na bitong matagbo ang realidad. Sometimes mangkod kung patanoon pa ta. Ang ato yung panglantaw perminti kay ang atong paingnan. Pero kung magkaedadaran na ka or makaangko na ka pamilya, ang imong butang sa imong unahuna, ang imong ulian. You see? Batanoon pa ta karon, mga young people, ang imong unahuna, ay, akong paingnan, makahuman og eskwela, makatukod ko ginani nga panimalay, minani, nani. But when you have your own family, na realize nimo ang kagubot sa kalibutan, trabaho ka sa pag-asa ka paingon, nay kasamok perminti. You know? Lami kayo uli balay. Anindot kay mga kaigsuonan nga naay balay nga imong ulian. That's why I would advise you, do not destroy your relationship with the people in your home. Nga sama kang Barzilay, one day makaingon ka na ako'y ulian. And I will be comfortable in those home. You see? So mga pinangga nga mga kaigsunan, kabalo ka sometimes, we have focused our energy on things that do not really matter. Kabalo mo na ang biggest deception of Satan sa ato ang mga kinabuhi. Nga tagaan kaniya og focus, tagaan kaniya og gitawag nga mga buluhaton that really do not really matter. Nga gyud tahoy kapuslanan mga kaigsuonan. And you know, pagabot sa panahon, makana ka, I spend my life on those things nga abi na kog importante kaayo, waday pulos. You see? You know, friends are good. Maayo gyud kaayong barkada, okay man, gwapo man, malingaw man ka. But do not spend all your time with them. Cultivate the home. Kaya nga naman, at the end of the day, dili man ka muuli sa imong amigo. Di man ka muuli sa imong barkada, muuli man ka sa imong pamilya. So, Igsoon, let me say this to you. Build friendships with people because it will make you human. Nindot kay nga na kay maduulan, na kay mga amigo. But ayaw pod kalimot to cultivate the relationship in the home. Nga naman, sama kang Barzilay, friend sila ni David. Close kay sila ni David. Nitabang siyang David. Sa panahon ng inanglan si David, siya ang number 1 nitabang. Siya ang tinuod ni barkada. Siya ang tinuod ni amigo. But at the end of the day, asa siya niuli? Home. Home. And praise God, you will meet good friends. Nga katong magsakit ka nga naagyod. Katong gitawag nga magkalisod ka, mutabang gyud. You will meet good friends, but at the end of the day, you will go home. So mga pinangga nga mga kaigsunan, re-evaluate yourself. Unsa man ang imong pinaka gina-build up sa imong kinabuhi? Is it your life outside the home? Or you are also building up the home? Pinangga nga igsoon, especially mga amahan, build up your home. Kay diha gyud ka mo uli pag-abot sa panahon. You see? And evaluate your connections. Evaluate na to tong connection sa ato ang mga isig kaingon.
Is your family, can you consider your family as friend? Kabalo ka, nagig ko akong ginabalik-balik simbahan, ay wala na po na ako nabalik before. I have told this before. Di ba, usahay, si Barsilay, itong tanawin si Barsilay na lang. Si Barsilay, kabalo ko, andam ni magpakamatay para kang David. Andam ni magpakamatay para sa pamilya. Ngano man no tanawa ha? Gisacrifice niya ang iyang kaugalingong kinabuhi supporting David nga naay bag-ong naglingkod sa trono si Absalom. Pwede nga kung mapildi si David, pwede nga patay tanan ang nagsuporta kang David. Tama ba? He is ready to die for the family. But you know, ang dili na mao ang pinakanindot sa tao. Usahay, nay mga amahan, mga inahan, mga igsuon nga anda magpakamatay alang sa ilang mga anak. Kusi alang na ilang anak, di ba, makigpatay. Andam kong magpapriso, andam kong mupatay, andam kong magpakamatay para sa akong mga anak, para sa pamilya. But the question is, are you willing to live for them? That's the problem sa tuwang mga kinabuhi, mga kaigsunan. Andam tang mupatay para nila, pero dili ta willing magkinabuhi nga tarong para sa ila. You see? You are spending your time sa mga way pulos nga mga butang. Wa nimo tarunga ang imong kinabuhi para sa imong pamilya, pero andam ka mapatay para sa ila. Useless. You see? Sa mga pinangga nga mga kaigsunan, be willing to sacrifice for your family, even kill people for them, protecting them. Pero igsuon, ang pinaka-the best imong buhaton, tarungon ang imong kinabuhi para sa ila. That's the best thing you can do. And si Barzillai, mga kaigsunan, I believe that he is ready to kill and die for his family. But ang pinakanindot niyang gibuhat is he live a good life for them. Kay kabalo ka kung maayo imong kinabuhi, dako kay nga blessing sa imong pamilya. So mga pinangga nga mga kaigsunan, think of it. What are the things you have done for your loved ones? Realize that we are running out of time. Running out of time. Tanawa gani, listen carefully, mga anak. Dagantag mga anak diri karon. Tanawa ninyo inyong mga ginikanan, pila na ilang mga edad. Wa ba ninyo na-imagine nga basig na like 10 years na bilin silang kinabuhi? Wala ba ninyo na-imagine nga basig nila pila na lang katuig nga magkauban sila? Ato silang makauban? You see? When I was young, and until now, I am still young. Pero mga kaigsunan, my mother died at the age of 44. And I was 24 at that time. 24 years old. Katong 20 pa akong edad, wa na ako na-realize nga 4 years na lang din mag-uban. Kung mabalik pa na akong panahon, atong 20 akong edad, nga kabalo ko 4 years na lang mabilin, I have done a lot of things for him. And mga pinangga nga mga kaigsunan, you still have the opportunity nga dili ka magmahay pag-abot sa panahon kung naa pa sila karon. You see? Kay we are running out of time. Pangutan-a mga anak, pangutan-a imong kaugalingon, unsa na ba ang mga butang nga akong nabuhat para kang papa? Unsa na ba ang mga butang nga akong nabuhat para kang mama? I think and I praise and thank the Lord nga nag-initiative gyud ang mga anak kang brother Crisanto nga ilang birthday ilang papa nagpakita gyud palangga gyud nila sa brother Crisanto. You see, how about us? Unsa na ba ang mga butang ng atong nabuhat para nila to give thanks sa ilang gibuhat, ilang sakripisyo para sa ato? So mga pinangga nga mga kaigsunan, just like Barzillai, live a good life for them. Ay mga ginikanan pod, unsa na ba ang mga butang nga atong gibuhat to guide our family, to guide ang atong mga anak? Because kung na-running out of time ang imong anak para mobalo sa imong kaayo, na running out of time na pugka para mugiya sa imong mga anak. And that is the reality of our life, mga kaigsunan. We are running out of time. And we don't have the luxury of time nga atong i-waste, nga atong sayang-sayangan lang sa ubang mga butang. You see? Kaniadto katong bata pata napoy mga tiguang karon nga bataot lang gyapon. Kabalo ka ngano? Katong bata pata ang imong kauban, imong mga amigo nagdulag julin. Karong dako na ka,
ang imuhang gitawag nga kauban, imong mga barkada unsa inyong gibuhat. Di ba? So, ang atong ginabuhat, bata lang ito gunahuna, lahi lang atong ginabuhat, lahi lang atong mga kauban. Kaedad lang ni mga kauban. Why don't we look for things that really matters? And then the number one that really matters sa tuwang kinabuhi is our family, mga pinangga, just like Barzillai. Now, what have you built so far? Reevaluate yourself. What have you built so far? How about yourself? Kumusta man imong gagalingon? What are the things you invested alang sa imong gagalingon? What have you learned? What have you tried to learn? You know, sa ako ang kinabuhi, nakapasalamat gyud ko nga I have tried to learn things when I was younger. Di ko mahimutang sa una, di ko makabalo unsaon eh. Ang karon naminyo na ko. Kabalo ko mamanday, kabalo ko mag-welding, kabalo ko magmason. Ginagmay nga electronics, kabalo ko. I have tried to invest for myself. What have you tried to learn for yourself that you could use for family in the future? You see, learn skills mga kaigsunan. Learn something nga imong magamit in the future. How about, what have you built for others? What have you built to be a blessing to other people? Have you tried to build a place that is called home? And mga kaigsunan, when I say home, di lang kay kaning balay. When we talk about home, we talk about people. Kay asa man ka gitawag ibutang, bisan pagtuwakas ilalom sa kapayas matulog, kung tuwa didto imong hinigugmas kinabuhi, that is already home. Because home is a place where your loved ones is there. So ato makit-an mga build them up. So by the grace of God. Birthday, 60 years old si Kuya Crisanto. By the grace of God, let's build home. Family ni Brother Chris, build this home. Nga mahimong kani usa ka lugar that you can really go home and enjoy the company of people. Na number 3, mga lastly, and I will close in this text mga kaigsunan. If Barzillai's priority was family, I want to ask the question to you tonight. How about you? What's your main priority? What does really matter sa imong kinabuhi karon? What does really matter? So look for what really matter and spend time with it. Pastor, if my family really matters for me, Pastor, if I spend time with them, saan ako pagpanginabuhi, Pastor? No, that's not what I mean. If your family really matters to you, then make them your motivation why you are working. Why you are trying so hard sa imuhang gitawag nga ginabuhi. You see? But don't forget yourself. Kabalo ka, one thing I have learned in the past years sa atong kinabuhi di ay is dapat di ay mag-learn tang atong higugmaon atong kaugalingon. Kay di ta kabalo mo higugma atong kaugalingon, we cannot love others. Unsay sugo ni Jesus Christ, Matthew chapter 22. Higugmaa ang imong isig katao susama sa imong paghigugma sa imong. Kung di ka kabalo mo higugma sa imong kaugalingon nga mao day basis sa imong paghigugma sa imong isig katao, di ka kabalo mo higugma sa uban. So learn to love yourself, protect yourself. Usahay sobrang sakripisyo bitaw niyo sa mga ginikanan, magsakripisyo, di nagyud mo kuan grabing sakripisyo para sa mga anak pagkahuman nagkasakit, pagkahuman na overpatig, pagkahuman di na makatrabaho, kay naglubog, kay gikalintura taas kaayo, kay nabughat, kinsa may gitawag nga nagsakripisyong anak kagyapon, di ba? So learn to love yourself. Protect yourself and cherish it. Kay nga naman, giprotektaran ni imong kaugalingon, mga ginikanan, gipangga ni imong kaugalingon, ay gipangga ni imong mga anak. You can protect them well with a healthy body. That's why learn to love yourself in order for you to love your family well. Now karon, di ba usahay, I will close in this. Di ba usahay narbaho ta kapoy? Let's say for example, pag naay old man or old woman nga kinahanglan na pulihan siya og diaper kay tungod sa taas ng edad, almost all of us murag dili gud na nimo buhaton. Pero
Kung para sa imong loved one, sa imong nang buhaton. I can remember, I was 14 years old. Ako ang gatiman sa akong lula sa ospital. Mo change sayang diaper, mo limpyo sa iyaha, mo hugas sa iya, mo trapo sa iyaha. I have done it nganuman because I love my grandmother. Love kay na ako akong mama. So ngano nabuhat man ako tong butang alisod buhaton. Tungod kay para kang kinsa nako to gibuhat. Di na ako to mabuhat sa uban, pero kay gibuhat man ako to para sa akong mama, sa akong grandmother, ako to mabuhat. You see? So sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan, nay mga butang di taganahag buhat. So, let's say for example, you begin with serving the Lord. To piano, naman tayo piano diri. Ganahan ka nagtunog piano. And being a pianist became your passion. Ganahan na kayo magpiano. Ala, tug. And you are excited learning, gwapo kayo, ga-enjoy ka sa music. Pagkabot sa panahon nga maayo na ka, gilaay na ka. Di naman ko ganahan magpiano. Kabalo naman ko. Kapuya naman ko. Why? Nakafocus ka sa piano. You have forgotten why you are doing it. Remember, you are doing it for the Lord. The passion and the love for music still stays. Nga naman, not because of the music itself, pero tungod para kang kinsa nimo ginabuhat. Ang atong pagpaningkamot sa kinabuhi, kapoy. Di ba? Usahay, pag muingon ang mama nga, gikapoy ko, ay, ang papa, mingon, gikapoy po ko. Pareha tayo gikapoy, magsinumbagay na kay puro si gikapoy. Mauna akong ingon, pagkapuyon, di magbinaldita, magpahulay. Tama, mali. Di ba? Pagutomon, di magbinaldita, mukaon. Yan na, sahay. Pagutomon, magbinaldita. Pagkapuyon, magbinaldito. Kung kapoy, pahuway. Kung gutom, kaon. So, bitaw? Pero, kapoy man gyud ang kinabuhi, mga kaigsunan. Kapoy gyud ang kinabuhi. Pero, ang atong pagpinabuhi, wala nato na ginabuhat for the sake sa panginabuhi. Ato nang ginabuhat because there are people we are going home to nga atong ginaprovidean. Mao na nga nagalahutay ta. So igsoon, reevaluate ourselves and find the right priorities tong kinabuhi and ask not only what am I doing, but why are you doing it and for whom you are doing it. Sama ning mga teachers. Di ba, nantay mga teacher, si Ma'am Vio, teacher man yun ni. Nantay mga teacher, si Ma'am Kuan, teacher. Si Jepo ni, mag-teacher pod. Tanawa ka niya, sa elementary pa ka, bakit gusto mong maging teacher? Gusto ko pong maging guro dahil gusto ko pong tulungan ang mga bata na mag-aral. Di ba? Di ba tama? Ana, magina. Pagabot o gitawag nga kuana, college na or mag-high school na. Mag-teacher na lang ko kay mao may muraog ka ng dool ang eskwelahan o niya gitawag nga tuition free ang tuition, dili kay lisod. Sinana nang hitabo. Pagabot na teacher na. Ay, magtudlo na lang ko kay. Wa man bugoy sweldo di ko madto. Samok ning mga bata, daga na kay guwan na, daga na kay rason ba? Pero sa una, gusto kong mag-teacher, paano yung mga doktor gud? Gusto kong mag-doktor para makatulong sa mga may sakit. Doktor na, digid taon, muhikap ugoy bayad. So, na problema ron. Nalahi na. You see? Pero mga kaigsunan, let's try to change our perspectives. Ngano nagatudlo ka? Why you are loving your job? Because there are people you are going home to. And you tried to love teaching why you love children. Kabit ako sa una, hapit ako mahuman, naay mo kablaka, mahuman ako. Sa una, bago pa ko nga nagtuon sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo, I really love preaching. And na ako'y pagka-obsess sa pulong sa Ginoo gamay. I have tried to look at the deeper things of the Bible and try to understand it. And kaniadto, I really wanted to preach, ngano man to share what I have learned. And pag-abot sa panahon,
Sa diha nga nagpastor na gyud ko, na-realize na ako nga dili day preaching ako ang love. I don't really love preaching. I have found that I love people. Ang mga tao di akong gihigugma. And every time I study the Word of God, kaganina, samtang niabot ni sa kong unahuna nga mensahe, nagamawer ko. Nagamawer ko simbahan. Tanawa pa din na puno nagkuan akong kuano na igugbat, na igug mga bato. Na puno igug bato akong bukton kay mas piliyo na ako nga masakitan kaysa igangon. Kay magjakit igang gayo. And while nagamawer ko, sometimes mayon akong asawa sa ako ang paglimpyo sa dito ko para makamensahe na ka. Kay sometimes I am working sa simbahan, diha pa dayon moabot ang message from God, the Holy Spirit. Na mo din ni mensahe. I will be preaching this afterwards. And sometimes nagakuan ko there are thoughts coming into my mind while I'm working. And na-realize na ako sa kong gulingon, why do I really wanted to preach? Anong gusto ko magwali? Kaniadto, I am preaching why I wanted to share what I have learned. I wanted just to talk before people. Pero I have realized in the long run, ang tinuod ay nga nganong gusto ko magwali because I love people. Every time I preach and study the Word of God, I am trying to ask the Lord, how can I build up the lives of the people? Unsaon ako pag-build up ang kinabuhi sa mga tao, pinagi sa imong pulong? How can I help this person change? How can I help this person love himself? How can I help this person nga ma-increase iyang faith? And at the end of the day, I realize that dili dagid ang pagwali ang pinaka-nagmatter, kung dili ang mga tao diay. Ang sato ang kinabuhi mga kaigsunan, pangutan ay mong kagalingon, ngano nagapaningkamot ka? Ngano trabaho ka? Ngano nagapangabudlay ka, ibabaw ning kalibutan, mudawat kag kasaba sa imong boss? Ngano man? And I hope by the grace of God, because you love someone. You see? So mga pinangga nga mga kaigsunan, let's be like Barzillai. Nga dili niya kaya ibaylo ang iyang family because of prestige and glory uban sa hari. Amigo kay sila sa hari, pero di niya ibaylo iyang pamilya. So igsoon, by the grace of God, let's celebrate family today. Let's celebrate the family of the Manuel. You know, we praise and thank the Lord that there are family nga nagalantaw sa ilang mga ginikanan. You know, kaning celebration karon, it is a testament nga si Brother Crisanto gihigugma sa iyang mga anak. You see? And mga kaigsunan, by the grace of God, let's try to celebrate family. Let's try to build family mga kaigsunan. Kaya nga naman, at the end of the day, you will go home to them. Mauli ka sa ilaha. So I hope, pinagi sa gracias Ginoo, this is our family month. But not only April, gitawag nga itong i-build up ato ang mga pamilya. I hope every time, ato na siyang i-develop. Kay, importante kayo na. Malihog ba nindog tanan? Palihog, please. Magampo ta, and let's pray kang Brother Crisanto pod. And ambot lang, prepared na ba? Ato na bang i-appeal ang kuan ma'am? Ang food? Ato na bang i-appeal or dito na lang? Dito na lang siguro, no? I-appeal na itong food? Okay na daw, appeal na to daw. So mag-pray ta. Let's pray. Langit no nagmaluloyon nga Amahan, Ginoong Dios. Thank you Lord sa kinabuhi ni Barzillai nga gi-invite siya sa hari nga muuban sa trono. Ang hari na moatiman sa iya, mo-provide tanan niyang panginahanglanon ug mahimo siyang sikat o sa katawo nga giatiman sa hari. Ang hari mismo ang niatiman. What a great glory. Pero Ginoo, salamat Lord sa iyang example. Nga wala niya gibaylo ang glory, ang prestige sa iyang family. Giingnan niya ang hari, mauli ko hari, and I will be with my family.
And Lord, salamat Ginoo, gipakita ni Barzillai, nagipursu gyud niya what truly matters. Ginoo, tonight, the celebration sa 60th birthday ni Brother Crisanto is also a testament nga yang mga anak nagpangga sa yang family, yang asawa, Ginoo. I pray, Lord, that you would continue to strengthen this family, Ginoo. Help them, Lord, to follow you and serve you. And Ginong Dios, ang matag usa nga ni anining dapit, I know nga naapod ni mga pamilya, Ginong Dios. And Lord, may the message find a dwelling place among mga kasing-kasing, that we will also spend our lives with what really matters. Ang among mga paghago, ang among mga pagpangabudlay, mga pagpaningkamot, Ginoo, di lang di ay para sa selfish nga reason, but because we are trying to build something that really matters. I pray, Ginong Dios, nga kaning tanan mahimong madala na mo ang mensahe sa mga panimalay, and we will try to build up our homes. And just like Barzillai, one day, we will say, dili na ako ipurso ang kalibutanong mga butang. I'll go home to my family to spend time with them. And I pray, Ginong Dios, nga i-bless minimong tanan, tagaymig kadaugan, Ginong Dios. And we will not waste our time spending it with things that do not matter. And I pray, Lord, that you would bless each of us, each prayer request, imong tubagon in a very special way. I pray also for the food that we are about to receive. Bless ang mga kamot nag-andam niini. Bless ang mga katawhan nga mudawat pod niini, Ginoo, para kami mas magamit alang sa imong kahimayan with a strengthened body to the nourishment we will receive from this food. And Lord, I pray that you would continue to shower blessings upon everyone, especially the Manuel family. Salamat, Ginoo, sa paghikap kang Brother Crisanto. Kita nimo yang balatian, Ginong Dios. I pray you would continue to heal him. Ipangayon namin tanan amahan o gisalig nga madawat, because we ask all this in Jesus' name. Amen and amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nay, lighter mo atong lightera na. May lighter, pastor. O may candle. Way candle. Away candle. Ano,